Hello guys, for today's video, gagawa tayo ng pot gamit ang coconut husk or coconut shell. So ganito siya pag nagawa. So papakita ko sa inyo paano ginagawa yan. Okay, gawin na natin paano ginagawa. Natin ko paano ginagawa yung coconut shell para sa taniman ng orchid. So nakadepende pa rin sa inyo ito kung gaano kataas at gaano kabilog. Pero kung ginagawa ko, hindi ko siya masyadong pinagbibiyak ng marami. So yung biniyak ko to, sakto lang. Tapos tatanggalin muna natin to malalambot na part, kasi pag nabasa to, masyadong nag-i-stack yung tubig, so hindi maganda yun. Kukunin lang natin itong matigas na part, yung matitigas na part lang talaga dito sa loob. Tanggalin muna natin. Ito to, nag-i-stack ng maraming tubig to. Huwag nyo isasama to pa nagawa kayo ng hanggat mari, huwag nyo isasama kasi nag-i-stack yan ng tubig. Kukunin natin matigas na part para hindi rin kagad mabulok to, kasi pagka sinama mo to, mag-i-stack ng maraming tubig, mabubulok siya kagad. So kukunin natin matigas na part. So ayan, first hindi na nakaganito siya. Kadalasan kasi ginagawa na nakikita ko nito sa mga gumagawa nito, hindi nila nilalagyan ng butas dito sa pinakailalim. Nakikita ko sarado pa rin to, nakaganyan siya. Hindi maganda yun, kasi nga bunot na to eh, maraming tubig to. Basta nabasa rin to, nag-i-stack ng tubig. So pagka ginawa mo dyan, hindi mo nilagyan butas, may stack yung tubig, hindi makakain yung ugat. Importante nakakain pa rin yung ugat, kasi nga nag-retain ng tubig to eh, nag-i-stack ng tubig. So kailangan lagyan mo rin butas, parang tulad din ng sapat, lagyan mo rin ng butas. Especially sa mga orchids, ayaw na bababad yung ugat ng orchid sa tubig. So gagawin natin dyan, babawasan natin ito, yung ilalim. Yung matigas na part to, bawasan siya. Kailangan matalim yung kutsilyo nyo. Tanggalin ito, dito kailangan. Pero itong gagawin yung tatapon na gagamit nito sa mga cymbidium, sa mga pakpaklawin nyo, kung meron kayo pakpaklawin o kaya mga ground orchids, nagagamit dito. So walang tapon pa din pagkakala. So yan, cut na siya. Tapos kakat pa rin natin dito sa may ibabaw kung gaano kataas yung gusto nyo na pot. Kasi nakalukong siyang ganun, kailangan malaki din yung butas sa ibabaw. Cut nyo lang din siguro dito. Kailangan pantay din. Yeah. Gamitan nyo na lang ng dito. Ayan siya. Makikita nyo naman yan. Tapos pantay mo na lang din siya dito. Kinat mo. Lahat. Paro lang siya. Pantay mo lang siya dyan. Cut mo na lang to pag di kaya ng kutsilyo. Ganun din dito.
Ayan siya. Ito na yung way. Ayan. So yan, ganyan na siya. Pagduduk-dukwin natin to. Gagamitan natin ng cable tie para mas mabilis. Kasi kung alambre gagamitin mo, katagalan na ano yun, nangangalawang. Napasin ko kasi nung nagawa ko nito mga nakaraan, nung mga naon akong gawa. Pero wala akong mailagay. So mas maganda to, hindi nabubulok. Dito hindi siya kinakalawang, dito tulad ng alambre, kinakalawang. Kaya nag-change din ako nung pangalawang option na gagamitin mo dito, yung mga cable wire o kaya mga pinagputulan ng mga kuryente sa bahay na hindi ginagamit. Pwede yun. Pero today ito gagamit ng cable tie. Mas simple, mas mabilis, tsaka durable. Hindi basta-basta nasisira. So, kailangan mo siyang hanapin yung way bago mo siya isangat. Hanapin yung way niya. Ito paano. Ito mahaba, pabawasan ko pa. Ayan. Hanapin lang way niya. Ayan, antay siya. Ngayon gagawin natin dito para mabutasan mo to, mukha ng screwdriver or Philip para mabutasan siya. Yung gagawin mo, hintayin mo lang siya dyan. Hintayin mo lang yung way niya. Kasi nga pinutugputol yan. Pantay na siya, bilog na siya. Yung gagawin mo, tasan mo lang siya dito. Kasi dito, kabila. Ngayon yung cable tie, siya magsisilbing lock niya. Ayan to. Ayan, ito yan yun. Ayan. Ito kasi naglalak ng kusa to, kaya hindi kayo nahihirapan maggawa nito. Humihigpit to. Ayan. Humihigpit siya. Huwag nyo muna ikakat to pagka naggagawa kayo ito. Mamaya nyo na siya cut pag kasi gagalaw-galaw pa siya. Yan siya, di ba buo na siya. Kabila naman. Ayan, ibutas lang siya doon. Ganun pa rin, cable tie pa din. Shoot mo lang doon. Maganda kasi itong lipit ng pusa. Ayan. Yung matigas na part lang kukunin. Tapos hanapin mo yung way no kanina. Kabit yan. Ayan. Ganun pa din. Same procedure pa din sa first butas mo. Pantay nyo lang siya. So, pantay nyo. Ganun pa din cable tie. Dito sa kabila. Yan, kung nakita nyo, umuhubog na siya. Same pa doon. Kabilang side naman.
Insert mo lang doon. Ayan. Kung nakita nyo, umuhubog na siya. Ayan. Tigas na part yan eh. Basta-basta siya mabubulok. Pagdating sa kabila. Bago nyo batakin, tinan nyo muna yung sukat niya. Para siguradong pantay. Kahit naman di pantay, pwede naman. Pero pinipat siya. Ingat lang kayo sa paggamit ng screw ba matusok kayo. Yan, nari mo lang yung butas na. Yan. Lock. Yan. Bubuo na siya. Alas. So make sure tatanggalin nyo ito. Nagtutubig to. Yan, bubog na siya. Ganun pa din. Pasa nyo dito. Hanapin yung cable. Yan na. Nahubog na siya. Bilog na. Kaya kung nakikita nyo, bilog na siya. Kaya bilog na. Pagin sa baba. Tapos pa din. Same pa din. Ulit-ulit lang siya. Kung wala kayo ng cable tie, pwede yung mga ano talaga, mga kuryente pinagputulan. Kasi yun, naka-coat ng plastic yun na pang matagalan talaga sa init, tubig, pwede yun. Pero kung wala naman kayo talaga, pwede namang alambre. Kaya lang pangit sa alambre kasi, patagalan, nangangalawang, hindi siya maganda. Subukan ko na yun. So, hindi ko sasuggest niyo gumamit yun. Pero kung wala naman talaga kayong pagkukunan talaga ng mga ganun, pwede naman. Kung wala talagang
talaga pagkukunan. Hindi mo nang pakahigpit to, pakabatak. Para siguradong pag nahulman nyo na, hindi nyo siya sikipan ng gusto. Nakikita nyo bilog na siya. Pwede na siyang lagyan ng ano sa loob. Bilog na siya. Tapos, ito pa. Ingat lang kayo talaga. Matusok kayo ng clip o screw na pambubutas nyo. Ingat kayo doon. Ulit-ulit lang. Kaya hindi ko muna pinapasikipan kasi pagdating dito sa dulo dito, hindi mo makikita yung ilalim eh. So pag ginano mo siya, makikita mo pa siya. Kaya huwag nyo muna sisikipan agad. Nahihirapan kayo mag-lock. Naman nyo nasikipan pag sure na kayo na nakahulma. Hulma mo pa rin kasi ito eh. Luwag pa siya dito. Yung part na yan maluwag dapat kasi para mabutasan mo pa to. Kasi pag sinikipan mo na itong parehong doon tsaka to, hindi mo na makakapato. Yan ang tulog niya. Kahit maluwag na siya, nahihirapan pa rin ako hanapin yung pinakabutas niya. Ayun, finally. Ayan. So ngayon, nakuha mo na. Ngayon mo na siya sisikipan yan. Pupwesto mo na siyang maganda. Ito pa pang sikip. Sikipan mo na siya niya. Yan. So nakikita nyo, bilog na siya. Sikipan nyo na sinakayon sa gusto. Ang tigas na part talaga to. Kasi pag sinama mo to, no, recommended ko yung sasama to. Kasi ito, pag sinama nyo doon sa loob, hindi nyo tinanggal, maraming tubig may stock dito kasi malambot to. Dito lang dito, matigas. Pat nga talaga siya eh. Kasi nakikita ko sa karamihan talaga, sinasama nila to sa akin. No, yun, disclaimer lang, ito lang po yung experience ko sa paggagawa ng coconut husk na o coconut shell na pot. Pag sinama mo to dito, ginamit mo palit dito, patayin mo na lang yung orchids. De, joke lang, hindi mamamatay siya talaga. Hindi maganda. So, layo mo yan. Ngayon pa na-secure mo na siya, doon pa lang siya i-cut. Kung masyadong maahaba, huwag siya rin sagad. Kasi pwede mo pang para mabatak mo pa siya kung sakali medyo lumuwag. Yan. Ito yung pinakaibabaw. Tataniman mo. Ito yung sa ilalim. Ngayon, kabitan muna natin ng wire bago natin taniman ng orchids. Ibang cute niya. Oh, ang cute niya oh. May butas talaga. Sigurado talaga diyan makakapasok yung hangin, makakalabas yung tubig ng maganda. Hindi siya may stock. So kailangan talaga mas masok yung butas niya. So ayan. Ito gagamit din tayo nito. Lagay natin dito sa lalim. Ayan, diba? Ilalim. So, kung nilagay ka ng media dyan, hindi siya malalaglag. Ayan. Parang hangin niya, tuloy-tuloy pa din. Ibabaw, ilalim. Para yung tubig, dire-diretso rin pababa.
Kasi pagka hindi mo nilagyan butas yan, sigurado patay yung orchids mo. Hindi siya matagal siyang makarecover. Masyadong fatal yun sa kanila. Talagang hindi siya maganda. So ayun, ngayon lalagyan na natin siya ng wire muna bago natin kabitan ng orchids. So ayan, meron akong ginawa dito. So ito, di ka na masyadong mahirapan dito ang kabit kasi ito didire-diretso na to. Tapos pili ka na lang ng tatlo, yung matigas na part. Pero ito okay lang ito, matitigas naman yan. So wala magiging problema. Pero ako pipili pa rin ako. Ayan. Ito ko palang gagamit ng alambre para hindi masyado. Tapos so banda rito siya. Tusok mo. Hindi ka mahirapan, tusok mo na lang siya. Yeah. Lock mo na siya niya. Dito ka lang gagamit ng alambre. Pero kung talagang wala kayong pagkukuhanan ng cable tie o hindi ka nakabili, pwede naman talaga yung ano, pwede yung tansi. May tansi ka. Pwede rin yung mga tali na syempre matibay pa din. Ayan siya, diba? Ang cake niya. So, so ayan. Ayan na siya. Yan, may butas sa ilalim. Mas malaki butas dito. Ngayon, tataniman na natin siya ng orchids na Cattleya. Meron ng Cattleya dito na tinanggal ko doon sa mother plant. So, yun ang ilalagay natin dito. Tatanim na natin siya. Gamit itong ginawa natin coconut shell or coconut husk na pot. Ang tip niya. May butas talaga siya doon. So ngayon nalalagay pa rin natin styro. Ayan. Para extra ano, hangin sa ilalim. Talagang hindi siya bubulok pa rin. Nasanay ako kasi ito yung nilalagay ko kasi napansin ko hindi nagkaklag yung ilalim ng orchids mo. Ayan siya. Tapos uling. Ito binabad ko na sa ano to, sa fungicide. So problema. Hindi na ako gagamit ng coconut chunks dito kasi bunot na to. Kadalasan katagalan ito pag nagdidilig ka, mababasa na to, mag-stack na yung tubig dyan. So kung binawasan talaga natin ng mga coco fiber kanina para sure talagang hindi mag-stack ng maraming tubig yung buong paligid natin. Ayan. Tapos
masyadong malalim, hindi rin masyadong mataas. Iniwasan natin yung masyadong lubog para kahit papaano nakakahinga talaga siya ng maayos, kahit alam naman natin merong butas sa ilalim. Yung pakakalubog, tama lang. Kailangan masikip para hindi gagalaw-galaw yung orchids. Kung kaya nyo siksikin yung uling, siksikin nyo hanggat kaya. Okay lang sa orchid yun. Gusto ng orchid yun. Yung masikip yung pinakakita. Kasi iba ginagawa, pinatong, nilagay si uling, wala na. Matagal makarecover yun. Dito, hanggat kaya mo siksikin mo. Gandaan din ng uling, kagandaan din ng uling, hindi ka mag-aalala na magrarat. Kasi uling yan, fast drainage yan. Bilis. So ayan, tapos na siya. Di ba ang cute niyang tingnan? Tsaka dito sa ilalim may butas siya. Kaya yung purpose ng mesh na yun, yung sa ayan, hindi siya malalaglag yung uling tsaka styro. Tsaka talagang hindi magkaklag sa ilalim. May hangin pa rin talaga siyang papasok. So yan, yung bangkit niya. So yan. So sasabit ko siya. Pakita ko sa inyo siya nakasabit. So yan guys, nakasabit na siya. So yung cute niya. So sa ilalim may butas yan. Yan, makikita mo siya. Yan siya. Yan, hindi masyadong malalim, hindi masyadong mababaw. Tama lang. So yan, kahit magdilig ka ng madalas, kasi uling yung pinaka media mo. So di ka mag-worry magrarat yan or malulunod sa tubig. Ito kaya talaga binawasan natin ng masyadong coconut fiber para hindi rin masyadong mag-stay yung tubig na marami. Tsaka hindi rin ako gumamit ng coconut chunks o coconut fiber dito. Make sure talaga nadadalo yan ng hangin. Kasi ito katagalan, mababasa rin ito eh. Mababasa din yan. So, lalamig at lalamig pa rin yung paso. Kahit charcoal yun dito. So, yun lang guys. Sana may tutunan kayo sa aking vlog today. Maraming salamat. Update ko na lang kayo sunod kong videos. Bye!